Rookie of the Year ng UAAP na si Francis Lopez nagpasalamat na sa UP Fighting Maroons. Sa anong liga kaya siya posibleng maglaro para nga matupad niya yung kanyang pangarap? At Cliff Hodge nakadali na naman ng rookie dyan nga sa PBA at dating head coach ni Robert Bolick masaya sa kanyang pagbabalik dyan nga sa PBA. Pero bago yan, hihingi lang ako ng isang like at subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na balita ng Tiebreaker Times ay sinabi nga ng head coach ng Northport Batang Pier na masaya siya sa pagbabalik PBA na itong si Robert Bolick. Ang nakakalungkot nga lang daw ay hindi na sa kanilang kupunan. Kasi nga merong proposal na trade itong NLEX saka itong Northport. Ibibigay ng NLEX si Don Trollano, si Ben Adamos, si Chris Rosales at isang second round pick dyan nga sa PBA Season 49 draft. At ito namang Northport ay ibibigay si Robert Bolick at saka si Ken Salado para naman sa NLEX. Paliwanag nila mga kabasketball, alam naman natin no, na itong NLEX ay nasaktan sa pagkawala ni Kevin Alas at mapupunuan daw ni Robert Bolick yung kakulangan na yan. Siyempre alam naman natin na scorer etong si Robert Bolick. Pero bago ibalita yan ng iba't ibang mga sports website, 3 hours na naibalita yan ni Snow Badwa ng Spin.ph na magkakaroon nga ng trade. Tapos sinasabi niya rito na antabayanan daw natin kasi asahan daw natin na itong San Miguel ay gagawa ng hakbang para nga makuha yung isang big man saka yung isang young guard. So antabayanan natin yan mga kabasketball. At sa ibang balita no, doon sa naging laban ng Northport at Meralco ay nakadali na naman ng rookie. Etong si Cliff Hodge, matatandaan na nagkaroon ng black eye. Etong si Kid Jimenez, rookie din ng San Miguel, galing nga rin dito no, kay Cliff Hodge na sinabi niya na hindi naman niya sinadya. Pero tingnan natin mga kabasketball etong video na kinuha ko no. Dito kasi sumabay etong si Cliff Hodge dito nga sa rookie na si Amores. Alam naman natin yan, yung nagkaroon din ng issue doon nga sa kanyang college team no. Nagkaroon siya ng pananakit din doon. Pero dito sumabay sa kanya si Hodge, although late na eh. Kitang-kita naman natin late na yung pagsabay niya. Kaliwa yung pinangsabay niya mga kabasketball. Tapos pagbagsak niya ng kamay papunta doon sa muka netong si Jan Amores at namilipit na nga sa sakit etong si Jan Amores, bumagsak siya. Nakita ko tong si Lobton no, tumawa siya eh. Hindi ko alam kung ba't siya tumawa eh. Sa either may tinatawanan siya o kaya na bahala dyan mga kabasketball. Ang sa akin lang hindi talaga ako sang-ayon doon sa mga pananakit. Basketball lang, laro lang, di ba? Eh kaya lang pangalawa na to eh. So kayo, pwede ba na hindi pa rin sadya yan? So kayo na mag-isip mga kabasketball. Sa ibang balita naman, puntahan natin itong naging post na itong si Francis Lopez sa kanyang Instagram na thank you UP. Alam naman natin na naglalaro siya para sa UP Fighting Maroons at hindi nga sila nagkampiyon no? Pero lumaban sila sa championship at siya yung pinanghal na Rookie of the Year ng UAAP. At alam naman natin na wala naman talagang planong mag-college sana etong si Francis Lopez. Yun nga lang, nawala na siya ng paglalaruan dahil nagka-problema siya doon sa Overtime Elite League kung saan pumirma siya. Nakatanggap siya ng magandang kontrata doon mga kabasketball. Yun nga lang, nagka-problema doon sa kanyang visa. So nag-file pa nga ng kaso yung kanyang agency dyan nga sa US Immigration. Pero lately, okay na yan, na-resolve na yan. At ngayon nga, napatunayan niya yung kanyang sarili na siya yung naging Rookie of the Year dito nga sa UAAP at muntik pa nilang makuha yung kampyonato. Most likely, marami talagang mga teams or mga liga ang kukuha dito kay Francis Lopez. Kasi bukod nga dyan sa kanyang angking height, no? Kasi kung di ako nagkakamali, 6'6 to 6'8 ngayon etong si Francis Lopez. Mataas tumalon, may tira na siya ngayon sa labas
Ang isa sa mga liga na nakikita ko mga kabasketball, kung gusto niya talaga mag-NBA, number 1 dyan, etong NBA G League Ignite. So, ooperan siya ng at least $100,000 US dollars. Tapos, pwede siyang magpa-drop dyan nga sa NBA. So, magiging prospect talaga siya dyan. Ang susunod mga kabasketball, pwede rin siyang mag-US NCAA sa college leagues dyan sa Amerika, no? Siyempre, Division 1. Pwede rin naman siya sa G League, NBA G League, kasi especially lalo na kung doon siya mapupunta sa Sacramento Kings, no? Sa kupunan ni Jimmy Alapag, ni Coach Jimmy Alapag. May chance na mabigyan siya ng magandang kontrata or minuto. Bukod na dyan mga kabasketball, syempre nandiyan pa rin naman itong Japan P-League. Nandiyan yung kasama niya doon sa agency niya ngayon, yung TMG, nandoon si Dwight Ramos. Pero hindi natin alam, baka magpalit ng agency itong si Francis Lopez. At antabayan na natin kung pag sinabi niya na talaga kung ano ba yung sinabi niya na thank you UP, na obviously naman alam naman ng lahat na kumbaga dumaan lang talaga dyan sa UAAP etong si Francis Lopez para syempre makapaglaro at the same time ma-showcase niya yung kanyang talent, hindi siya kalawangin. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.